Wait, first project mo ba or may nagawa ka na dun sa una pang... Unang short film Plus po? Short film ng Pure Gold, kasali ka. Yes po. And now, eto naman. Ito naman po sa Digiplus. Nag-lead lang for one of the projects under ng Pecha de Peligro campaign. What for you is ano ba, Pusta de Peligro o Pecha de Peligro? Ayun nga po, di ba kasi, tinaghali yung Pecha de Peligro na Pusta de pag ipupusta mo pero may paglalaanan ka pa sana, huwag mo nang kaya pause muna. Yun yung message po ng campaign. And something I deeply resonate with na hindi naman kasi dapat wala na tayo labas na tayo sa ipopromote pa natin ba yung pagsusugal o gambling. We're promoting responsible gaming. Okay. Pero ikaw ba, responsible gamer? Naglalaro ka ba? In the first place? Very seldom po, pero responsible ka. Talaga yung kaya Tapos boss, kwento mo lang yung experience mo doing the short film to about the tilapia, about the yung story mo dito sa... Actually, very cute yung nakita ko po yung una yung storyboard. Ang cute ng story talaga nung digital ad na to. Ang cute nung story niya kasi parang very eye-catching, parang huhook ka talaga. Kausap ko yung tilapia, kakausapin niya bigla ako, nagugulat na ako sa usapan, pero may sense yung sinasabi niya. Yun yung tumatutak sa kanya. Nakakatuwa na may sense siya, kahit pa weird, kahit exotic, kahit panggulat yung atake, may laman yung sinasabi. Game responsibility. Tilapia. Yun ang kausap mo. Hindi ko kasi napanood. Pero, nung sinashoot, wala naman akong kausap na tilapia. Hindi naman po. First time mo rin napanood? Hindi pa. Napanood ko na po yung ibang mga draft niya dati. So nung napanood mo na parang may kausap ka palang tilapia, anong reaction mo? Nakakatuwa. Alam ko naman po na yun yung kalalabasan ng story. Pero ang ganda ng pagkaka-edit, natuwa ako na parang natural yung pag-uusap namin. Nagulat talaga ako sa sinasabi mo. Pero, what is your learning experience dun sa story mo? Dun sa Pusta de Peligro story mo sa'yo? Anong takeaway nung episode na? Lang naman po talaga, just game responsibly, only bet what you can afford to lose. I think, ayun, yun yung sinasabi nila, only bet what you can afford. Parang yun sa'yo kasi parang kakainin mo na lang, ipupusta mo. Yun na yung presyo ng isda, ng tilapia, 50 daw sana. Kaso itataya ko ba ibang kakain ko? Hindi. Sa dulo, masarap yung kain ko. Kita nyo naman po doon sa mukha ko. Sarap na sarap ako. Ayun yung experience. Pero totoo, masarap po yung tilapia niluto nila. Yun din mismo yung kinain ko, yung nilulutin nila ang set. The whole time. Ayun talaga. Kain naman talaga ako ng totoo. Numingi pa nga po ako ng toyo kalamansi. Kasi kulang ng una. Pero pang ilang acting project mo na to? Acting sa mga marami na pong mga konting mga short films. Pero for yung sa Pure Gold, meron ka din doon. Yung ngayon ba kasali ka? Ngayon meron kang entry. Panalo po, wala pa po ngayon. Pero you would see me around the festival. Pero ano na yung nagawa mo na project? Acting project. Aside from this. Sa una mo, yung nauna mong project. Nasundan ba yun? Ng short film, wala pa po. May mga naka-schedule lang or naka-table ngayon ng mga project, pero wala pa namang anything big after nun. You're under Chris Kahilig na talent. Si Chris ang manager mo. Yes po. Pero dati mo nang gusto na mag-artista talaga, umarte. Matagal ko na po, layo na po nang inabot ang usapan natin. Pero sige, matagal na, siguro nung nagsimula siya nung bata ako, tapos nawala for a while. For a really, really long while, nawala hanggang sa bumalik lang po siya nung college. Nawala ulit kasi nag-pandemic. Akala ko, wala na. Dinala ko sa practical kung ano gusto ko. Tapos, after po nung last year ko na sa college, saka ako lang napag-decision na ulit na ito yung gawin. Gusto ko pala talaga. So ngayon seryoso na? Yes po. Okay. Wala ka na ibang career? Wala pa po. Acting na talaga. Kasi paghati yung attention, mas mahirap eh. Sa new actor, sino ba yung mga gusto mo mga makatrabaho soon? If given a chance. Kung may chance ka to choose. Katulad nung dati, nagtanong din sa akin mga gusto ko. Ano nila, celebrity na siguro. Sinong celebrity? Alam mo, ilo-launch ka bilang actor. Di ba? Natin sa Digiplus, Papa P. Papa P. Hindi, why not? Catherine Bernardo, one of Catherine, of course, everybody's favorite. Everyone asks me. Galing lang kasi, growing up, nakita ko naman siya. Parang sabi ka, bata din.
going bulilit pa, yung mga ganun pa naman. Tapos lumaki siya, So, eventually idol- growing into a great actress na, wow, not a lot of people can do that. And I hope I can aspire, I aspire to do the same. That I can go into Nasa sistema mo si Catherine kasi alam mo yung background niya, alam mo yung Going bulilit. going bulilit. Kumbaga nasa baybayan mo rin siya eh. So isa siya sa mga dream ano mo. Kahit hindi man partner o makasama lang in a project. matuto din sa actually sa karamihan ng mga magagaling na actor sa Pilipinas. Gusto ko sila makasabay para po matuto din ako kasi marami pa akong kailangan matutunan. Pero last na lang, ano sa tingin mo yung meron siya na parang wala yung iba that sets her apart? Experience and range. Ayun. Experience and range. Malawak po yung mga kaya niyong gawin at saka taon-taon na talaga na experience building up that range. Thank you. Use other parts of the body to keep the SIBA on air. The player who successfully makes 3 SIBA repetitions wins.